Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Ang mga bago nga po manlalaro ng Barangay Ginebra San Miguel ay nagpakitang gilas agad sa crunch time ng laban ng Barangay Ginebra at ng New Taipei Kings dyan po sa Macau kagabi. At eto naman si dating commissioner ng PBA Noli Iyala, iminungkahe na ipalit na lang ang Green Archers sa tira firma jeep sa PBA. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan matapos po ako maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Ang mga bagong manlalaro ng Barangay Ginebra San Miguel ay nagpakitang gilas agad sa crunch time ng laban ng Barangay Ginebra at ng New Taipei Kings dyan po sa Macau kagabi. Nanalo nga po ang Barangay Ginebra San Miguel 91-87 sa Macau International Club Basketball Challenge sa Multisports Pavilion. Kagabi po nangyari yan dyan po sa Macau. Ang mga bago nga pong manlalaro ng Barangay Ginebra San Miguel na sina RJ Abarientos, Stephen Holtz at ang nakakagulat na si Paul Garcia. Meron palang Paul Garcia sa Barangay Ginebra San Miguel ang nagbigay ng pinakamalaking ambag sa huling bahagi ng bakbakan sa huling 2 minuto at 45 segundo ng fourth quarter. Sapat po naging ambag ng mga nasabing manlalaro para takasan ng New Taipei Kings na wala ang kanilang dating NBA player na si Jeremy Lin. Hindi pa po ganun kakinis yung naging opensa ng Barangay Ginebra San Miguel dahil umabot pa nga po sa 15 points ang kanila pong lamang. Pero nalusaw nga po yan dahil sa napakadami nilang turnover. Nakakuha sila ng napakaraming turnover. Yun ang nagiging problema netong Barangay Ginebra San Miguel sa kanila pong opensa, yung kanilang turnover. Well, nakikita naman po kasi natin yung napakarami nilang ball movement. Minsan na hindi tumatama dun sa taong pinapasahan. Yun talaga yung problema nung triangle offense minsan ni Coach Tim Cone na napakarami niya ng turnover. Pero once na na-perfect naman ito ng mga manlalarong ito, mga shooters, talaga namang gaganda ang flow ng kanilang opensa. At nagulat ako na mayroon palang Paul Garcia dito po sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel dahil nagambag nga po ang 34 pick ng Barangay Ginebra sa third round. Nakapag-ambag po siya ng mga mahalagang basket pagdating po sa dulo ng fourth quarter. Overall, okay yung naging laro ng Barangay Ginebra without Justin Brownlee, without Scotty Thompson, Jamie Malonzo, and Jerry Maya Gray. Nagulat din po ako bakit wala po rito. Etong hinahanap ko talaga. Eto si Maverick Ahamnisi. Bakit wala dito sa lineup ng Barangay Ginebra kagabi na naglaro po dyan sa Macau? Ano nga po ba ang problema dito kay Maverick Ahamnisi? Iti-trade nga ba ito ng Barangay Ginebra or may problema, may sakit, may injury? Wala po tayong nababalitaan na patungkol sa mga ganung bagay about kay Maverick Ahamnisi, dahil wala naman pong lumalabas sa spin patungkol sa naging problema ni Maverick Ahamnisi. Hinahanap ko lang, siguro na-miss ko lang si Maverick Ahamnisi dahil hindi ko po talaga nakita ang isang Maverick Ahamnisi dyan po sa bench ng Barangay Ginebra San Miguel. Nandyan si Jeremiah Gray, nandun po si Scotty Thompson. Eto naman si Justin Brownlee na naandun pa ngayon sa Indonesia. Eto naman si Jamie Malonzo, siyempre naiwan dito sa Pilipinas dahil hindi naman po nakasama dyan. Ang hinahanap talaga natin, isa sa mga nawawala sa naging laban ng Barangay Ginebra ito, eto pong si Maverick Ahamnisi. Ako talaga napahanga ako mga shooters dito sa dalawang rookie ng Barangay Ginebra San Miguel. Una kay RJ Abarientos, parang hindi ito rookie maglaro, galawang veterano. Una kong napansin sa kanya, yung kanyang court vision, napakabilis niyang humanap ng libre, nakakampi, ang bilis din niyang mag-react sa depensa. Ang tapang ng player na ito mga shooters, talaga namang aasahan natin etong RJ Abarientos. Talagang nakakagulat din naman. Ito pong number 34 pick ng Barangay Ginebra San Miguel. Dito ako talaga nagulat kay Paul Garcia. Sa totoo lang, hindi po ako pamilyar sa kanya. Kay Paul Garcia, inaamin ko po yan. Pero napawaw ako sa sipag at buo talaga ang loob. May pagkaskati plus slasher din. Mukhang naka-steal po dito ang Barangay Ginebra San Miguel. Sana mabigyan po ng kontrata at maisama sa lineup dahil may potential yung isang Paul
Garcia. Punta naman po tayo sa usapang Commissioner Noli Iyala. Si dati nga pong PBA Commissioner Noli Iyala ay gustong ipalit ang De La Salle University Green Archers sa tira firma jeep sa PBA. Iminungkahi nga po ni dating PBA Commissioners at sports commentator Noli Iyala na palitan ng De La Salle University Green Archers ang tira firma jeep sa PBA. Ayon po kaya dating Commissioner Noli Iyala, masyadong malakas ang Green Archers para sa collegiate competition na pinatunayan po ang kanilang performance sa laban po sa mga PBA team sa 2024 Kadayawan Invitational Basketball Tournament dyan po sa Davao. Ang mga ito po yung nasabi ni Commissioner Noli Iyala, ito po ay dati pong Twitter na ngayon po ay X account na. Ang mga Green Archers ay napakahusay, masyadong malakas para sa isang basketball sa kolehiyo. Baka palitan na lang nila si tira firma jeep sa PBA, at least seryoso silang mag-compete. Sabi po yan ni dating Commissioner Noli Iyala ng PBA. Well, siguro iba yung nakikita dito ni Commissioner Noli Iyala dito sa Green Archers at sa tira firma jeep. Well, tingnan natin yung magiging performance ng tira firma na naandyan na po sina Christian Stan Hardinger, naandyan na sina Stanley Fringel, at syempre naandyan pa yung Wami Chongson. So titingnan natin kung ano yung magiging performance neto pong ito pong tira firma jeep, kung talagang abang pwede silang palitan ng tira firma dito. Ito naman po ay minungkahi lamang ni dating Commissioner Noli Iyala. Siguro nakikita niya na ginagawang farm team etong tira firma, parang hindi niya nakikita yung pagiging seryoso na mag-compete neto pong kupunan, na yun yung pakiramdam ng dating Commissioner Noli Iyala. Hopefully, siyempre maayos po ito, mapatunayan ng tira firma na gusto nilang mag-compete dito sa PBA, para naman hindi sila masabihan ni dating Commissioner Noli Iyala na palitan na lang sila ng De La Salle University Green Archers. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, dyan po natin pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!